Paano kung ang mismong tawag sa iyo ng Diyos ay hindi yung mga karaniwang naririnig natin, gaya ng propeta o sugo? Paano kung mas direkta, mas personal? Sa paghihimay natin ngayon, sisilirin natin yung kakaibang mundo ng mga turo ni Narciso o Lalo. Isang tao na may masasabi nating pambihirang mensahe at susubukan nating intindihin to gamit mismo yung mga salita niya. So, magsimula tayo dito sa mga katagang to na sinasabing galing mismo sa Diyos. Ang tawag ko sa iyo ay calling. Mukhang simple, no? Pero itong statement na to, ito yung pundasyon ng lahat ng turo niya. Dito magsisimula yung pag-unawa natin sa misyon niya na medyo iba nga sa nakasanayan. Okay, so ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng calling? Sa unang bahaging ito, aalamin natin kung bakit niya tinatanggihan yung mga karaniwang titulo at bakit niya pinipili itong isang napaka-espesipikong pangalan para sa tungkulin niya. Siyempre, ang unang papasok sa isip natin, di ba? Propeta ba siya? O baka naman sugo? Natural lang na itanong yan. Pero ayon mismo sa mga sinulat niya, hindi ganong kadali yung sagot. Tingnan natin kung paano niya mismo nilinaw kung sino o ano ba talaga siya. At ang sagot pala ay calling. Simple lang yung konsepto. Hindi raw siya isang permanenteng propeta o sugo. Para siyang, on call. Kapag may mensahe ang Diyos para sa mga tao, saka lang siya tatawagan para ihatid yon. So yung pagtanggi niya sa mga tradisyonal na titulo, paraan niya to para ipakita na ang role niya ay nakadepende lang sa direktang utos, hindi sa isang permanenteng posisyon sa reliyon. Okay, so medyo malinam na sa atin kung paano niya nakikita yung sarili niya. Ngayon naman, ano ba yung laman ng mensahe niya? Halika't himayin natin yung tatlong haligi na sinasabing pundasyon ng lahat ng kanyang ipinapangaral. Ayon sa isang mensahe niya noong 2013, malinaw daw ang landas. May tatlong hakbang at magkakakonekta tong lahat. Nagsisimula sa pagsisisi, yung pag-amin sa mga pagkakamali. Tapos, susundan to ng pagbabago, yung mismang aksyon na talikuran yung mga maling paniniwala. At ang huli at pinakaimportante, paniniwala, isang pananampalataya na walang halong pag-aalinlangan. Kitang-kita dito yung proseso, no? Mula sa paglilinis hanggang sa lubos na pagtitiwala. At dito niya idiniin ang isa sa pinakamabigat niyang punto. Ang pananampalataya ay hindi isang transaksyon. Ayon sa kanya, ayaw na ayaw daw ng Diyos sa paniniwalang may kapalit. Hindi raw ito parang business deal na, Lord, maniniwala ako sa iyo, basta bigyan mo ko nito. Dapat daw to lubos, buo at walang anumang kondisyon. Siyempre pa, hindi lahat sang-ayon sa kanya, kaya dito na tayo sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng lahat. Paano niya ba hinarap yung mabigat na akusasyon na siya raw ay isang bulaang propeta? Alam mo, ang naging depensa niya ay isang matinding atake. Ang galing! Ipinapakita niya ang sarili niya bilang isang simpleng tao lang, isang instrumento. Habang yung mga bumabatikos sa kanya, lalo na raw yung mga lider ng relihiyon, ay ipinipinta niya bilang mga taong ginagamit ang Diyos para sa pera. Binaliktad niya yung tanong, sino nga ba talaga ang bulaan dito? So, sa madaling salita, para kay Olalo, ang punot dulo ng lahat ng batikos sa kanya ay pera. Ang argumento niya, kaya lang naman daw siya tinatawag na false prophet ay dahil takot yung mga kritiko niya na kapag naniwala ang mga tao sa kanya, edi hinto na sila sa pagbibigay ng donasyon sa mga simbahan nila. Biglang nagiba yung usapan, no? Mula sa isang spiritual na debate, naging issue ng pera. Okay, so sa gitna ng lahat ng to, ng mga magkakaibang turo at akusasyon, paano mo malalaman kung sino yung paniniwalaan mo? Dito, nag-a-offer si Olalo ng isang tool, isang kasangkapan na sinasabi niyang lahat tayo ay meron, yung sarili nating sentido komon. Oo, tama yung nabasa nyo, apritada. Anong connect ng ulam sa pananampalataya? Medyo nakakagulat, no? Pero ito yung kakaibang analogy na ginamit niya para ipaliwanag kung paano dapat gamitin ang sentido komon sa mga bagay na spiritual. Ang punto niya, simple lang. Kung nagluluto ka ng apritada, alam mo kung anong mga sangkap ang dapat nandoon, di ba? Alam mo kapag may mali sa lasa. Ganon din daw dapat sa mga turo. Hinihikayat niya ang mga tao na gamitin yung isip nila, na wag lang basta-basta tumango at tanggapin ang lahat ng naririnig nila. At ito na yung mga example ng sentido komon na tanong na gusto niyang ipaisip sa atin. Mga tanong na direkta, kine-question niya yung motibo. Para ba talaga sa Diyos yan o para sa pera?
Tapos yung lohika, gaya nung paano maliligtas ng isang relihiyon na 500 years old pa lang yung mga taong nabuhay 2,000 years ago. Hinihimok niya tayong lahat na maging mapanuri. At para isara itong pag-uusap natin, tingnan natin kung paano niya isinabuhay ang lahat ng turong ito sa isang napaka-personal na kwento. Dito natin makikita ng buo yung pananaw niya sa kalayaan at sa personal na pananagutan. Nagsimula yung kwento sa isang pamilyar na sitwasyon. Siguro nangyari nito sa atin. Pinayuhan niya yung kapatid niya tungkol sa boyfriend nito. Ang resulta? Naggalit yung kapatid, nagbanta na aalis ng bahay. At dito sa simpleng away magkapatid na to, dito lumabas yung isang napakalalim na aral. At yung naging tugon niya? Grabe, hindi mo aakalain. Hinayaan niya yung kapatid niyang umalis. At yung dahilan niya, napakatindi. Sabi niya, kung ang Diyos nga binigyan tayo ng kalayaan, ako pa kaya na isang tao lang? Sa isang pangungusap, ipinakita niya na ang paggalang sa kalayaan ng iba ay pagsunod sa mismong plano at disenyo ng Diyos. Kaya yun pala yung huling aral niya. Para siyang barya na may dalawang muka, kalayaan at panananggutan. Oo, binigyan tayo ng kalayaang mamili ng sarili nating daan. Pero kasama noon yung resibo. Tayo mismo ang haharap sa kung anuman ang nasa dulo ng daan na yon, liwanag man o dilim. Sa huli, iniiwan tayo ng mga turo ni Narciso o Lalo na may isang malaking tanong. Sa ating mga sariling buhay, paano ba natin tinitimpla yung dalawang to, yung paggamit ng sarili nating isip at sentido komon sa isang banda at yung lubos na pagyakap sa banal na pananampalataya sa kabila? Yan ang tanong na marahil tayo lang din ang makakasagot para sa ating mga sarili.